Realidad na binahagi ng isang kababayan natin na dating OFW sa bansang Saudi Arabia na nagpasya na umuwi sa Pilipinas for good. Ayon sa kanya, may malaki siyang dalang pera na umuwi sa Pilipinas, ngunit dahil nga wala pa siyang maisip na negosyo noon, ay unti-unting naubos yung pera na dala-dala niya. Saka na lang siya nakaisip ng negosyo para sa kanya nung naubos na ang kanyang pera. Pero ngayon, meron siya pinapatayong paupahan na hindi pa tapos sa ngayon. Iniwanan mo pa kasi yung 100k na sahod mo. Kami nga nagtitiis daw si kabayan na maliit na sahod at dyan sa Saudi at buhay pa naman daw sila. Alam mo kabayan, sa 10 taon ko sa Saudi, yung tipong hindi naman tayo taga dyan sa Saudi at gusto talaga natin na makauwi din sa ating bansa dito sa Pilipinas. Kasi nga kabayan, na-miss din natin yung Pilipinas. Actually, meron akong dalang pera na papunta dito sa Pilipinas. Ang problema lang kasi sa akin ay hindi ako marunong magnegosyo. Marunong ako magnegosyo, pero hindi ko alam kung ano yung inegosyo ko yung time na yon. May pira ako pag uwi. Yung time na yon na naka-standby ako na wala akong ginagawa kasi hindi ko alam yung negosyo, paunti-unti siyang nauubos ang pera. Kaya shout out ako sa mga OFW na nandyan pa sa Saudi ngayon. Dapat, bago kayo uuwi, dapat alamin nyo muna kung ano yung negosyo na pwede sa inyo, sa inyong lugar. Alamin ninyo, kasi hindi pwede na hahawakan natin kung meron tayong pera na mag-for good tayo, hahawakan natin ang pera, mauubos kasi hindi bumabalik. Hindi bumabalik ang pera, mauubos talaga. Yung time na yon, hindi ko alam ano yung ininegosyo ko. Ngayon na alam ko na kung ano yung inegosyo ko, yun yung time na wala na akong pera. Ang gusto kong inegosyo pala ay ito palang paupahan. Ito, pero hindi natapos, yan o. Ito sana ang inegosyo ko na para sa akin. Kasi meron akong experience sa mga paupahan noong nasa Saudi ako. Noong nasa Saudi kasi ako kabayan, meron kasi akong apartment doon. Apartment kasi live out ako, kasama ko yung asawa ko. Ang ginagawa ko kasi, yung mga kabayan na mga magjuwa, gusto kasi nila gawing hotel yung apartment ko. Kaya ang ginagawa ko, pinaparintahan ko ng 100 riyal at nagkakahalaga ng 1,000 pesos yung yung mga kwarto, kasi 4 ang kwarto ko sa bahay ko yun, yung time na yun sa Saudi ko, na Saudi pa ako, 4 yung room na nirintahan ko, 4, isa lang yung room ginagamit ko, kaya yung iba hindi nagagamit, kaya pinaparintahan ko sa mga kabayan na nagtatago kasi magjuwa. Kaya ito yung naisipan kong business kasi meron akong experience. Ang problema dito, hindi natapos. So kayo, OFW na walang alam sa business, kapag wala ang alam tapos uuwi ka, ubos ang pera mo. Promise, ubos. Sa laki ng dala ko, na ubos. Hindi ko alam magnegosyo eh. Ngayon ko lang alam na wala na akong pera. Kaya pa-share ang video na to, pa-react. Iparating mo sa kakilala mo na mag-isip hanggat nandyan ka pa sa Saudi. Isipin mo muna ano yung gusto mong inegosyo sa inyong lugar. Magandang lesson itong binahagi ni kababayan dahil kahit gano'n talaga kalaki ang pera na dala-dala natin pauwi sa Pilipinas kapag mag-for good na tayo, kung hindi naman natin ito alam gamitin or kung anong negosyo ang gagawin natin, ay unti-unti lang itong mauubos. Kaya guys, hanggat nasa abroad pa kayo, ay manood kayo ng mga business idea na libre namang mapapanood sa YouTube habang nasa abroad pa kayo. Dahil ako kapag free time ko, yan ang mga pinapanood ko, mga business idea, OFW investment at iba pa. Kaya sa kasalukuyan, meron akong paupahan sa Pilipinas habang nasa abroad ako at iba pang mga investment. May napanood din ako na kung wala kayong mapagkakatiwalaan sa Pilipinas ay mas maigi na ipunin nyo muna ang inyong pera at palaki nyo ito.
para pag uwi nyo kayo mismo ang magnenegosyo. Dahil lahat naman ng mga OFW kahit nga ngayon mismo ay handang-handa na sila magnegosyo dahil nga meron silang sweldo at pera. Ang problema lang ay wala silang mapagkakatiwalaan sa Pilipinas dahil maraming mga OFW na ginawa yan na pinagkatiwalaan nila sa kanilang pamilya, ngunit kahit nga sarili nilang pamilya ay niloko sila kaya hindi na nabalik ang kanilang pera at nadala sila. So kung wala kayong mapagkakatiwalaan sa Pilipinas, ipunin nyo lang ang pera nyo at manood kayo ng mga business idea sa YouTube at financial literacy para habang nasa abroad kayo ay meron na kayong idea at disiplina pagdating sa pera. At tandaan, ang tamang karunungan, tamang kaalaman ang susi sa pagyaman.